voice artist. Nako, hindi mo akalain na yun ang lalabas na boses sa mga mukhang ganito. Pero yung sa'yo parang medyo bagay. Parang medyo bagay. Pero kaya mo bang pahinhinin? Alam mo yung boses sa talagang parang hindi ikaw? Ganon? Alam niyo po kasi Ate Coring, may mga pagkakataon po tayo sa buhay natin na sadyang hindi natin inaasahan. Kaya po minsan, ganito po tayo magsalita. Aba, pwede pala siyang huminhin. O ikaw naman, Jula. Ate Coring, alam mo naman, kailangan sa ganitong klaseng profession, kailangan mo ng confidence. Diba? Parang kayo, napaka-confident niyo, Ate Coring. Ay, nako, mataray siya. Right. Mataray. O si Lolo JJ. Ayun po, ang akin naman po, pag-uusapin ko yung iba't ibang mga characters. O sige. Ayan, ang sitwasyon po natin, may isang aswang nahuli yung isang bata. Kuya, tulungan mo ako dito. Hindi niyo ako mahuhuli at hindi niyo ako mapapatay. Akin ang batag to! Paano ko siya matatalo? Anong gagawin ko? Kunin mo na lang itong asin at bawang. Epektibo yan, sabi ni paring Pedro. Oo, epektibo yan. Sabi din niya ng lolo ko. Kaya sugod na mga bata! Yan po ang mga boses po. Tanong ko lang po, per role po ba ang bayad dyan? Kasi apat po yun. Pwede po. At isa sa mga advice po natin, lalo na sa mga gustong maging dubber, ayan, ang gustong-gusto po ng mga direktor, mas maraming boses ang isang dubber, mas maganda. Kasi hindi na nila kailangan kumuha ng mga individual voice actors. One-stop shop ka na, kumbaga, no? Teka muna, madaya yon. Ang tanong ni Ryle, sa bawat boses, iba ba ang bayad? Depende po kung ano din ang role mo. Kapag lead role, syempre may mataas na bayad po dyan. Okay. Kasi naman, di ba, imbis na kumuha sila ng 4 na tao, pwede namang isa na lang package, pero hindi pwedeng pang isa lang Maganda ang po bayad. kung apat din yung bayad. Oo. Kailangan 4 din ang bayad, pero package na, Opo. di ba? So talagang pwede itong gawing karera, Jula? Opo, pwede po talaga. Ako po, full-time ako for 7 years. Pero yung mga gustong maging voice actor, yung suggestion namin is, try nyo po mag-transition muna, wag bigla-biglaan. Kasi medyo investment siya eh, di ba? Parang habang may day job kayo, maghanap na po kayo ng clients, mag-aral na kayo kung paano maging voice actor, kung paano mag-act, ganyan. Masanay kayo na pinapanood kayo, kailangan yon. And then, after no, pag naging mas marami ng work na pumapasok, yun na, you can go full-time. And promise, sobrang sayo maging voice actor. It's the best thing in my life. Talaga? Sobra. Nag-e-enjoy kayo sa trabaho nyo? Ang sarap po kasing nung feeling na you're not being yourself. Kasi minsan parang stress ka na sa buhay mo, ibang pagkatao naman, yung body ko. Tapos, meron din mga times na you're so frustrated with what's happening in your life, ganyan. Sakto yung role mo is galit or sisigaw ka. Right after yung role, okay, nakapag-vent out na ako. Ayun. Anong pinaka-big time project na nakukuha ninyo? Like in your experience? Yung pinakamalaking project ko pong these days, yung latest is ako po yung Tagalog voice ni Azula sa Avatar The Last Airbender live-action series. What? Note po kayo. And also, ako rin po yung Tagalog voice ni Zoe sa K-pop Demon Hunters. It's me. Tanong lang po, pati dun sa kanta, ikaw din? Ay, Nataas hindi kasi. po. Gusto ko man. Pero ang hirap po niya Ang kantahin. taas eh. Si Maron Cruz po, yung yung Tagalog voice ni Zoe. So paano Sobrang po galing niya. yun? Tumataas, Ang hirap niya. Sobrang taas niya. I don't know. Hindi ko So pati lyrics po, tinatagalog? Opo! Okay. I think tayo lang yung Asian country na tinagalog din yung songs. Ah, wow. Yes. Ano? Okay, ikaw, meron ka na bang ginawa na parang kilalang boses, hindi nila alam, ikaw pala yon? Siguro po, popular po sa YouTube ngayon yung mga Tagalog horror stories. So ako po, isa po ako sa mga narrators na mga yon. Ito po yung sinasabi ko, ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. So yun po yung mga binobosesan natin. And also, ako na rin po yung nag-a-act para sa mga characters doon. Ha? Lahat ikaw? Opo, kumbaga, doon ako nasanay na mag-iba-iba yung boses. Yun po. Ganon. Wow, you're so talented. Okay, ikaw naman. May nagkaroon po ng craze recently dun sa The Amazing Digital Circus. So, ako po yung gumanap bilang ringmaster na si Kane.
At most recently po ngayong nitong nakaraang June, nagkaroon po ng screening yung YouTube series na yon sa mga sinihan na dinayo po ng mga fanatics, ng mga naka-cosplay, naka-costume. Kaya, Magpa-experience ka na lang ng binoboses mo doon. Welcome sa Amazing Digital Strikers! My name is Kane. Oh, wow! Parang ang pogi, ano? Parang ang pogi, no? Parang ang daming buhok nung nagsasalita. Parang ang haba ng bigote, no?